Nasa Department of Justice na po ang kaso sa pagkalunod ng dalawang atleta na sina Divine Adili at Rene Baterbon. Ang tanong, magiging witness ba ang lahat ng players? Magbibigay po ba sila ng kani-kanilang testimonya para mas maging malinaw ang kwento sa likod ng trahedyang ito na parang tumatagal na? Gaya po ng hindi nila pagdalo sa 40 days ni Rene Baterbonia doon sa lugar niya mismo, hindi rin po sila obligado na lahat sila ay maging testigo. Pag-usapan po muna natin ang kasalukuyang sitwasyon sa DOJ. Nangyayari na po dito ang konsolidasyon ng mga reklamo. Ayon po sa pahayag ni Justice Secretary Frederick Vida, kasalukuyan na pong pinagsasama ng DOJ ang ulat mula sa NBI at ang hiwalay na referral na isinumite ng PNP-CIDG upang mapagdesisyonan ang susunod na legal na hakbang. Paunang investigasyon po, susuriin ng mga piskal ng DOJ kung may sapat na probable cause o basihan upang formal na ihabla sa korte ang mga akusado. Mga inirerekomendang kaso ng NBI at PNP. Unahin natin at ulitin natin yung reckless imprudence resulting in homicide. Inirekomenda po ng NBI Homicide Division na kasuhan si Tab Baldwin, 6 na assistant coach, Dean Castaño, Sandro Soriano, John Jacinto, Buboy Domingo, Cesar Vincent Ilumba, Grant Ernst, at isang physical therapist na si John Eric Ruica. Ayon po sa NBI, si Baldwin ang nagplano ng aktibidad sa dagat at nagbigay lamang ng babala sa rip current kahit alam nitong may manlalarong hindi marunong lumangoy nang walang nakahandang life vest, lifeguard o medical team. Simple negligence naman resulting in homicide. Inirekomenda ring kasuhan ang Ateneo Athletic Director na si Emmanuel Fernandez kasama ang 3 may-ari at manager ng Hermanos Leisure and Agri-Farm Resort sa Aurora kung saan naganap ang trahedya. Kaso ng Anti-Hazing Act, bukod sa homicide, nauna na pong nairekomenda ng PNP-CIDG na kasuhan si Baldwin at kanyang staff ng paglabag sa Anti-Hazing Act of 2018 dahil sa umano'y pagpapasailalim sa mga biktima sa mapanganib na kondisyon at matinding physical activity. Ang DILG naman ay nagrekomenda ng pag-issue ng hold departure order laban kay Baldwin. Eto na po para sa mga players. As I said, gaya ng hindi nila pagpunta sa Agusan del Sur para sa 40th day na Rene, hindi rin po sila obligadong magtestigo. Ngunit may mga legal na paraan upang mapilitan silang humarap at magbigay ng salaysay kung hihilingin ito ng taga-usig o prosecution o ng korte. Sa ngayon po, pili lamang ng mga manlalaro gaya ng mga nakasaksi sa mismong pagkalunod at ang mga nakaligtas sa rip current ang nagbigay ng paunang sinumpaang salaysay or affidavit sa NBI at PNP-CIDG upang maitulak ang reklamo. If really needed po ang presensya ng mga players, pwede po itong gawin. Ang pag-issue po ng subpoena duces tecum at ad testificandum. Maaaring humiling ang piskal sa yugtong ito ng preliminary investigation o ang korte kapag nasa paglilitis na maglabas ng subpoena. Isang legal na utos po ito na nag-uuobliga sa isang tao na humarap sa takdang araw upang magtestigo. Kung hindi sila sisipot ng walang balidong dahilan, maaari silang ideklarang in contempt of court or paglapastangan sa korte at maaari silang ipaaresto o pagmultahin. Ikalawa po ang paggamit ng hostile witness rule. Kung ang isang manlalaro ay ayaw magsalita o tila pinoprotektahan si Coach Tab Baldwin o ang universidad, maaari siyang ideklara ng taga-usig bilang isang hostile witness. Sa ilalim ng rules of court, papayagan ang abogado ng mga biktima na tanungin siya gamit ang leading question. Mga tanong na pwedeng sagutin ng oo o hindi upang mapuwersa siyang ilabas ang katotohanan. Pagsasama sa kanila bilang mga akusado or co-accused
Isang taktika kung minsan ng mga investigador ay ang isama ang iba pang sangkot sa paunang reklamo. Kung ang isang player ay kasamang nireklamo, maaari siyang mag-apply sa ilalim ng Witness Protection Program or WPP upang maging state witness. Ibig sabihin, madadrop ang kaso laban sa kanya kapalit ng buong pagtestigo laban sa mga pangunahing may sala gaya ng coaching staff. Para maging patas, to be very very fair. Bakit maaaring hindi rin po magtestigo ang lahat? Right against self-incrimination. Hindi pwedeng pilitin ng isang tao na magtestigo kung ang kanyang sasabihin ay maaari ring magdaong sa kanya sa sarili niyang kapahamakan o kriminal na pananagutan. What if meron naman talagang pananagutan? Charot. Cumulative evidence. Sa batas, hindi naman kailangang umabot sa 20 o 30 na katao ang magsabi ng iisang kwento. Kung ang testimonya ng 3 hanggang 5 players ay sapat na para patunayan na walang life vest at kulang sa safety measures, hindi nasasayangin ng korte ang oras para pakinggan ang lahat ng natitirang player. Yun lang ba talaga? Anong lang naman? Kung yun lang talaga, mas okay sana kung mapapatunayan. Kaso nga po, wala na daw pong CCTV. Wala daw laman yung CCTV. So, hindi na talaga natin mapapatunayan. Aasa na lang talaga tayo sa konsensya at milagro na lang. Kung meron pa talagang totoong kwento dahil nga sobrang labo talaga. Sana sobrang lupit ng prosecutors natin para makuha natin yung hustisya. Sabihin natin na lahat ng players ay talaga walang kinalaman. Sana may mas malinaw na kwento dyan para matapos na ang teorya, aligasyon, spekulasyon at lumabas na po ang tunay na katotohanan.